Para sa karamihan, ang pagpapakasal ay isang sagradong seremonya na ginagawa sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan. Ngunit para sa iba, ito ay paraan upang maipasa sa kanila ang yaman at mga ari-arian ng taong kanilang pakakasalan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Kahit madilim na ang kanyang paligid ay sinisikap ni Thomas tapusin ang takdang aralin na ibinigay ng kanyang guro. Top 1 siya sa klase at gusto niya itong mapanatili hanggang makapagtapos siya ng elementarya. Grade 4 na si Thomas at excited na siyang makagraduate. Pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral upang makaahon sila sa kahirapan. Napakahirap ng kanilang pamilya. Palaging kulang ang pagkain at nagtitiis rin siya na walang baon sa paaralan. Okay lamang naman iyon kay Thomas. Ang mahalaga ay nag-aaral siya. Ngunit, isang araw, bago matapos ang school year ay kinausap siya ng kanyang nanay at tatay. Ayon sa mga ito, masyadong mahal ang magpaaral. Yung mga gamit sa paaralan tulad ng lapis at papel, maging ang uniform at mga project ay hindi na nila kaya pang tustusan sa susunod na pasukan. 5 silang magkakapatid at bilang nakatatanda, mas makabubuting tumigil muna siya sa pag-aaral. Dagdag pa ng kanyang ama, nag-offer daw ang kanyang kaibigan ng trabaho sa sakahan na pagmamay-ari ng mayamang mag-asawa. Ipinagpresenta niya na si Thomas at ayaw niyang mapahiya kaya sa ayaw at sa gusto ni Thomas ay kailangan niyang magtrabaho roon. Isa pa ay talagang mahirap makahanap ng trabaho kaya dapat ay tanggapin niya na habang may oportunidad pa. Nagkakaedad na silang mag-asawa, hindi na nila kaya pang magtrabaho. Sa kabila ng kanyang kagustuhan na makapagtapos ng pag-aaral ay walang nagawa si Thomas kung hindi sundin ang desisyon ng kanyang mga magulang. Hindi niya naman magawang mga tuwiran dahil napakabata niya pa. Noong magsimulang magtrabaho si Thomas sa sakahan ay hindi naman siya gaanong nahirapan dahil mabait ang mga tao roon, lalo na ang kanyang amo. Siya rin ang pinakabata sa lahat ng trabahador, kaya kaagad siyang napansin ng may-ari at ng asawa nitong si Dina. Palaging nakasimangot si Thomas. Iniisip niya na sana ay naroon na lamang siya sa paaralan. Ngunit, sa paglipas ng mga araw, unti-unti niya na rin natatanggap ang bago niyang buhay. Napansin niya rin ang ilang problema sa sakahan at nakaisip na rin siya ng solusyon. Base na rin ito sa kanyang nabasa sa libro noong siya ay nag-aaral pa. Isang araw, kinausap niya ang asawa ng kanyang amo. Sinabi niya ang kanyang ideya tungkol sa solusyon sa patubig at sigurado daw siya na malaki ang matitipid ng kanyang amo. Naging interesado si Dina sa sinabi ni Thomas kaya inutusan niya ito na ipaliwanag ng mabuti kung ano ang ibig niyang sabihin. Ayon kay Thomas, halimbawa ay pwede tayong maglagay ng mga rain catchment system na magagamit natin tuwing tag-init. Ang isang example ay ang pagsasahod ng tubig mula sa mga bubong ng bahay o sa mga lugar na madalas inuulan. Ang mga tubig na makukuha ay dediretso na sa malaking tangke kung saan ito maiipon. Iyon naman ang magiging supply ng tubig tuwing tag-init. Maraming lugar ang gumagamit ng ganitong sistema upang makatipid sa tubig. Napangiti si Dina sa ideya ni Thomas. Ayon pa sa kanya, sasabihin niya ito sa kanyang asawa para masimulan ang proyekto. Noong mga sandaling iyon, napansin ni Dina ang ngiti sa mukha ni Thomas. Iyon ang kauna-unahang beses na nakita niya itong ngumiti mula nang dumating siya sa sakahan. Na-realize niya rin kung gaano kahalaga para kay Thomas ang edukasyon. Makalipas ang halos 1 taon, nagpasalamat ang may-ari kay Thomas dahil malaki ang natipid niya dahil sa rain catchment system. Wala na rin silang problema sa tubig sa darating na tag-init. Hindi niya raw lubos akalain na isang bata pala ang makakasagot sa kanilang iniindang problema sa mga nakalipas na taon. Bilang reward,
Sinabi ng may-ari kay Thomas na tutuparin niya ang kahilingan nito basta magsabi lamang sa kanya. Hindi naman nagdalawang isip si Thomas. Kaagad siyang sumagot at sinabing, "Nais ko po sanang bumalik sa paaralan upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral." Noong araw ding iyon, masinsinan nitong kinausap ang mga magulang ni Thomas. Nangako siya na sasagutin ang lahat ng mga pangangailangan ng bata at magbibigay rin siya ng buwanang allowance. Pumayag naman ang kanyang mga magulang. Hindi lubos akalain ni Thomas na muli siyang makakabalik sa paaralan. Para sa kanya ay isa lamang itong pangarap na nagkatotoo. Ngunit ang kanyang kaligayahan ay hindi rin nagtagal dahil makalipas ang ilang buwan ay pumanaw ang kanyang amo. Hindi sigurado ang kanyang ama kung susuportahan pa ba ni Dina ang mga pangangailangan ni Thomas. Ayon sa kanya, bata pa si Dina at posibleng mag-asawa pa ito. Pag nangyari iyon, makakalimutan niya na ang pangako ng dati niyang asawa. Sinabi niya rin na kahit hindi gaanong maganda si Dina ay marami pa rin ang gustong magpakasal sa kanya dahil marami siyang pera. Muli namang nalungkot si Thomas dahil siguradong sa susunod na pasukan ay titigil na naman siya sa pag-aaral. Ngunit isang araw, masayang umuwi ang kanyang tatay mula sa sakahan na pagmamay-ari ni Dina. Ayon sa kanyang ama, mayroon daw siyang mahalagang balita at siguradong matutuwa ang lahat. Buong akala ni Thomas ay nakumbinsi ng kanyang tatay si Dina na ituloy ang pagsuporta sa kanyang pag-aaral tulad ng pangako ng namayapa niyang asawa. Subalit, laking gulat niya nang magsalita na ang kanyang ama. Ayon rito, narinig niya ang kwento ng kanyang kumpare. Gusto raw pakasalan ni Dina ang pinakamatalinong lalaki sa kanilang lugar. Paulit-ulit rin daw nitong nababanggit ang pangalan ni Thomas. Ikinakwento pa raw nito kung papaano ni Thomas na solusyonan ang problema sa sakahan. Hindi naman maiwasang magalit ni Thomas sa kanyang narinig. Tinanong niya rin ang kanyang ama kung papaano ba siya nakasisiguro na totoo ang kwento ng kanyang kumpare. Sumagot naman ito at sinabing, "Noong una ay hindi naman talaga ako naniniwala sa kanya. Kaya nga si Dina na mismo ang pinuntahan ko para tanungin kung totoo ba na ang pinakamatalinong lalaki ang gusto niyang pakasalan." Ilang sandali lamang siya nag-isip at sumagot ng oo. "Papaano kung hindi naman pala ako ang tinutukoy niya? Marami namang matalino dito sa ating bayan. Sino ba ang nagbigay ng solusyon sa patubig? At saka ikaw ang palagi niyang nababanggit tuwing magkukwento siya kaya sigurado ako na ikaw yun." Noong gabing iyon ay napakalungkot ni Thomas, samantalang ang kanyang mga magulang naman ay napakasaya. Ipinagyayabang rin nila sa mga kapitbahay na hindi magtatagal ay yayaman na rin sila dahil nagmamay-ari ng pinakamalaking lupain sa kanilang bayan ay mapapangasawa ni Thomas. Kinabukasan, maagang nagpunta ang nanay ni Thomas kay Dina para pag-usapan ang tungkol sa kasalang magaganap. Hindi na si Dina nagulat sa desisyong ito. Sinabi niya na gusto niya nang maikasal sa lalong madaling panahon. Masayang umuwi ang nanay ni Thomas upang ipamalita na sa susunod na linggo na ang kasal. Napaiyak na lamang si Thomas noong malaman ang balitang ito, pero mukhang wala namang pakialam ang kanyang mga magulang. Ang tanging iniisip nila ay ang pera na kanilang makukuha. Nang sumunod na linggo ay naganap na nga ang kasalan. Naging simple lamang ang kanilang selebrasyon. Kinagabihan, magkatabi si Dina at Thomas sa kama. Muli na namang umiyak si Thomas pero mahinahon siyang kinausap ni Dina. "Huwag ka nang umiyak. Nandito ako para ibahagi sa iyo ang aking kwento. Mas bata pa ako sa iyo noong huminto ako sa pag-aaral. Pinilit ako ng aking mga magulang ipakasal sa lalaking mas matanda pa sa aking tatay. Hindi ako matalino tulad mo, pero gusto ko ring mag-aral at makipaglaro sa ibang mga bata. Walang pakialam ang aking mga magulang kung ano ba ang gusto ko o nararamdaman ko. Lagi nilang katwiran na ginagawa lamang nila kung ano ang makabubuti para sa akin. Naramdaman ko lamang na malaya ako noong pumanaw ang aking asawa. Pero huli na ang lahat dahil hindi ko na maibabalik pa ang mga panahong nasayang.
Noong unang beses kitang nakita sa sakahan ay naalala ko ang sarili ko sa iyo. Akala ko ay magbabago ang iyong kapalaran dahil matalino ka. Pero noong tanungin ako ng iyong ama kung gusto ko bang pakasalan ang pinakamatalinong lalaki sa bayang ito, napagtanto ko na pareho lamang ang ating mga magulang. Iniisip lamang nila kung ano ang makabubuti para sa kanila. Doon ko naisip na gusto kitang iligtas mula sa kanila. Mula ngayon, ito na ang iyong magiging kwarto. Hindi mo ako asawa. Sa halip, ituring mo ako na parang tunay mong ina. Mula ngayon ay malaya ka nang gawin ang mga bagay na gusto mo. Sa paglipas ng mga taon ay naging masaya ang buhay ni Thomas. Nakapagtapos siya ng high school at matapos noon ay lumipat sila sa syudad upang doon mag-aral ng kolehiyo. Ayon kay Dina, gusto niyang pakasalan ni Thomas ang babaeng tunay niyang minamahal kapag siya ay nasa wastong edad na. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.